Values Education 9, Term 1, Learning Competency 8B, napatutunayan na ang paggabay ng pamilya sa pagkilala sa sariling sexualidad ay mahalagang tungkulin bilang paghahanda sa kaakibat nitong mga katangian, gampanin at kahihinatnan ng mga pasya na may kaugnayan sa kanyang pagkakakilanlan. Bago natin himayin ang ating paksa, mahalagang maunawaan na ang usapin sa sexualidad bilang pagkakakilanlan o identity ay complex at maaaring magdulot ng pagkalito sa isang kabataan kung walang sapat na gabay mula sa pamilya. Upang lubos na makilala ang ating sarili, tatalakayin natin ang tatlong mahalagang konseptong ito. Unawain natin ang gender, gender roles at gender norms, kung paano itinatalaga ng lipunan at ng ating pamilya ang mga inaasahang tungkulin, kilos at gawin ng isang tao batay sa kanyang kasarian mula pa sa pagkabata. Tatalakayin natin ang gender identity at expression, ang pag-unawa na ang bawat individual ay may kanya-kanyang natatanging paraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili na hindi kabawasan sa kanyang pagkatao. At bibigyan diin din natin ang pagtanggap at pagmamahalan, kung paano nagiging magkakabuklod ang isang pamilya at lipunan sa pamamagitan ng paggalang at pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Unawain muna natin ang gender o kasarian. Tandaan natin, ang sex ay ang biological na katangian mula sa kapanganakan, tulad ng pagkakaroon ng lalaki o babaeng organ sa katawan. Subalit ang gender naman ay ang konsepto ng lipunan sa kung ano ang dapat na pag-uugali ng tao. Halimbawa, ang paniniwala ng lipunan na ang mga lalaki ay dapat matapang at hindi umiiyak, samantalang ang mga babae ay dapat mahinhin at emotional. Ito ay halimbawa ng gender, dahil ito ay likha lamang ng kultura at pananaw ng tao at hindi ng biology. Mula sa gender, umuusbong ang gender norms at gender roles. Upang mapagbukod natin sila, ang gender norms ay ang pamantayan o unwritten rules ng lipunan. Halimbawa, ang paniniwalang ang kulay rosas at paglalaro ng dollhouse ay para sa babae, samantalang ang kulay asul at kotse-kotsehan ay para sa mga lalaki. Ang gender roles naman ay ang mismong gampanin o aksyon na ibinibigay sa tao dahil sa pamantayang iyon. Halimbawa, ang pag-aata sa anak na babae na maglinis ng bahay o magluto, samantalang ang anak na lalaki ay inaataasang magbuhat ng mabigat o mag-ayos ng nasirang gamit. Dahil dito, ang ating pamilya at tahanan ang nagiging unang lugar kung saan natin nakikita at natututuhan ang mga batayang ito. Sa pamamagitan ng mga gawaing ibinibigay sa atin ng ating mga magulang mula pagkabata, unti-unti nating naiuugnay ang ating sarili sa mga gampaning inaasahan ng lipunan. Matapos nating maunawaan ang gender at gender roles, pumunta naman tayo sa gender identity. Ito ay tumutukoy sa malalim na panloob na pagkilala ng isang tao sa kanyang sarili, kung paano niya nararamdaman at nakikita ang kanyang kasarian sa kanyang isip at puso. Halimbawa, isang tao na ipinanganak na biological na lalaki, ngunit sa kanyang malalim na pagkilala sa sarili, nararamdaman at nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang babae. Ang panloob na pagkilalang ito ang kanyang gender identity. Ang gender expression naman ay ang panlabas na pagpapahayag ng kasarian, kung paano natin ipinapakita sa mundo ang ating pagkatao sa pamamagitan ng ating mga pinipiling isuot, ayos ng buhok, pagkilos at pananalita. Halimbawa, ang pagpili ng isang tao na magsuot ng maluluwag na damit at magkaroon ng maikling gupit, o kaya ang pagpili na mag-makeup at magsuot ng makukulay na kasuotan. Ito ay ang mga paraan ng gender expression o kung paano ipinapakita ang sarili sa labas. Mahalagang matutuhan ng bawat isa sa atin na ang gender identity at gender expression ng isang individual ay maaaring naiiba sa kanyang biological na kasarian o sex assigned at birth. Ang pagiging iba ng pananamit o pagkilala ng isang tao sa nakasanayan ng lipunan ay hindi nangangahulugang may mali sa kanya, kundi ito ay kanyang personal na paraan ng pagpapahayag ng kanyang tapat na pagkatao. Ngayong nauunawaan na natin ang iba't ibang konseptong kaugnay ng ating pagkakakilanlan, dumako naman tayo sa kung paano natin pakitunguhan ang ating kapwa sa loob ng ating lipunan. Ano man ang maging pananaw o katangian ng isang tao, mahalagang tandaan na ang bawat individual ay may likas na dignidad at halaga bilang tao na nararapat na igalang. Sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, ang pag-unawa sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng sarili ay nakatutulong upang mapanatili natin ang maayos at mapayapang pakikipagkapwa-tao. Sa huli, sa isang lipunang binubuo ng magkakaibang tao, ang paggalang, kabutihan at pagmamahalan
ang pangunahing nagbubuklod sa atin upang magkaroon ng harmony at kapayapaan. Ngayong natalakay na natin ang iba't ibang konsepto ng sexualidad at pagkakakilanlan, tututukan naman natin kung paano nagiging sandigan ang pamilya sa oras na may miyembro nito na naghayag ng kanyang sarili. Una, tatalakayin natin ang pagkilala sa katapangan ng isang kasapi ng pamilya kapag siya ay nagtapat ng kanyang nararamdaman at kung paano mananatiling bukas ang komunikasyon at pagmamahal sa tahanan. Pangalawa, titingnan natin ang kahalagahan ng paggalang sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng patuloy na paggabay at pagtulong sa kanyang mga desisyon sa buhay. At pangatlo, tatalakayin natin kung paano magiging kapaki-pakinabang na kasama o kakampi ang pamilya sa pagtataguyod ng maayos, ligtas at makatarungang pakikitungo sa bawat tao sa lipunan. Ang unang paraan ng pagsuporta ay ang pagkilala sa katapangan ng isang miyembro ng pamilya. Ang pagbabahagi ng sariling nararamdaman at pagkakakilanlan o ang tinatawag na coming out process ay hindi madali. Nangangailangan ito ng malaking lakas ng loob at malalim na pagtitiwala sa kanyang kamag-anak o pamilya. Dahil dito, mahalagang iparamdam sa kanya ang pagpapahalaga at pagmamahal. Ang pagkilala sa kanyang pagtitiwala ay nagpapatibay na siya ay mananatiling mahalagang bahagi ng pamilya. Sa pamamagitan ng pakikinig ng walang panghusga, napapanatili nating ligtas ang tahanan, isang lugar kung saan ang bawat anak o kasapi ay nakakaramdam ng kalinga at hindi nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Ang ikalawang paraan ng pagsuporta ay ang paggalang sa kanilang pagkatao. Bilang bahagi ng pamilya, hindi nawawala ang ating tungkulin na maging gabay. Kasama sa paggalang sa kanyang pagkatao ang patuloy na pag-akay at pagtulong sa kanya sa pagbuo ng mga responsableng desisyon sa buhay. Ang paggalang sa pagkatao ng kasapi ng pamilya ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanyang dignidad. Hindi nababawasan ang kanyang halaga bilang tao at bilang anak o kapatid saan man siya naroroon. Kapag ang pamilya ang unang nagpapakita ng pag-unawa at suporta sa kanyang mga ginagabayang desisyon, nakabubuo tayo ng isang matatag na pundasyon kung saan alam ng bata na mayroon siyang sandigan sa loob ng tahanan. Ang ikatlong paraan ng pagsuporta ay ang pagiging isang alay o kakampi sa pagtataguyod ng kabutihan at paggalang. Ang pagiging alay o kakampi ay nangangahulugan ng pagiging isang matatag na taga-suporta. Ipinapakita nito ang kahandaan ng pamilya na panindigan ang maayos at makatarungang pakikitungo sa kanyang kapamilya. Gagampanan ng pamilya ang pagiging proteksyon o protektor laban sa anumang uri ng pambubulas o hindi makatarungang pagtrato. Tungkulin ng pamilya na tiyaking hindi madidiscriminate ang kanyang kasapi saan man siya magpunta. Sa huli, sa pamamagitan ng pagiging isang alay, nakatutulong ang pamilya na bumuo ng isang ligtas at may paggalang na pamayanan kung saan ang bawat tao ay nakakapamuhay ng may kapayapaan at dignidad. Bilang pagtatapos ng ating aralin ngayong araw, balikan natin ang pinakapuso ng ating talakayan tungkol sa sexuality at sa gampanin ng ating pamilya. Una, ang malinaw na pag-unawa sa mga konsepto ng sex, gender, gender identity at gender expression ay tumutulong sa atin upang magkaroon ng mas malawak na pananaw at kabutihang loob sa ating pakikipagkapwa. Pangalawa, napatunayan natin na ang pamilya ang nananatiling pinakamahalagang pundasyon. Sa loob ng tahanan, unang dapat maramdaman ng bawat anak ang tunay na paggabay, kalinga at proteksyon. At sa huli, anuman ang ating pagkakaiba sa pananaw at pagkakakilanlan, ang patuloy na paggalang sa dignidad ng bawat tao, pagiging mabuti, at pagmamahalan ang siyang tunay na magpapatatag sa ating pamilya at sa buong lipunan. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!